Kumusta kayong lahat? Ako si Dr. Renato Bagani at may 35 taong karanasan sa medisina. Ngayon, tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa, ang epekto ng mga pampalasa sa kalusugan ng kidney. Naisip na ba ninyo kung bakit patuloy na humihina ang inyong kidney, tumataas ang creatinine buwan-buwan kahit todo iwas na kayo sa red meat, pritong pagkain at matatamis na inumin? Maraming pasyente ang nagsasabi sa akin, "Doc, ang ingat ko sa pagkain, pero bakit marami pa rin akong ihi sa gabi, maga ang kamay at paa ko, at pakiramdam ko mabigat ang katawan ko." Nakakapagod ito, hindi lang sa pisikal kundi pati na rin sa emosyonal. Ngunit may isang bagay na madalas nating nalilimutan, ang maliliit na pampalasa sa ating pang-araw-araw na pagkain ay nakakaapekto rin sa kidney, katulad ng mga pangunahing pagkain, at ang nakakagulat, kung minsan, isang kurot lang ng pampalasang nakasanayan na nating gamitin ang siyang tahimik na nagpapataas ng creatinine. Sa kabilang banda, mayroon ding mga pampalasa na napakasimple. Ngunit kung gagamitin lang ng tama, gagaan ang trabaho ng ating kidney araw-araw. Ito ang punto na nakakagulat sa marami. Hindi lang gulay o karne ang mahalaga, kundi ang mga pampalasa, ang tahimik na nagdedesisyon kung ang ating kidney ay natutulungan o unti-unting nasisira. May mga pasyente ako na pagkatapos baguhin lang ang 2 uri ng pampalasa, kitang-kita ang pagbaba ng pamamaga, hindi na gaanong nagigising sa gabi, at hindi na malimit umihi. Sa video na ito, gusto kong anyayahan kayong suriin ang isang napakahalagang bagay na bihira lang pag-usapan, 5 uri ng pampalasa na nakakatulong sa kidney na mas madaling mag-filter ng dugo, makabawas sa kabag, pamamaga, at makatulong na magpapanatili ng stable na creatinine. Kasama nito ang 3 uri ng pampalasa na tila inosente, ngunit tahimik na sumisira sa kidney ng marami paglampas ng edad 55. Panoorin ninyong mabuti dahil posibleng ang mga pampalasang iyon ay nasa inyong kusina at ginagamit ninyo araw-araw. Sa kaunting pagbabago lang, malaki ang magiging pagbabago sa inyong katawan, mas mahimbing na tulog, mas kaunting pag-ihi sa gabi, hindi na gaanong pagod, at mas gagaan ang pakiramdam. At bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-on ang notification bell para laging updated sa mahalagang impormasyon para sa kalusugan ng mga nakatatanda. Maraming salamat. Paano nakakaapekto ang mga pampalasa sa kidney? Para maunawaan kung bakit ang maliliit na pampalasa sa pagkain ay maaaring magpataas o magpababa ng creatinine, kailangan nating tingnan ng mas malalim kung paano gumagana ang kidney. Ang kidney ay parang isang sopistikadong sistema ng pagsala ng tubig, tahimik na gumagana ng 24 oras nang hindi nagpapahinga. Lahat ng kinakain natin, mula sa pagkain, inumin, hanggang sa pampalasa, ay kailangang dumaan sa kidney para iproseso at ilabas ang mga hindi kailangan. Ang hindi gaanong iniisip ng marami ay ang mga pampalasa ay naglalaman ng maraming essential oils, natural active compounds, at trace minerals. Ang maliliit na sangkap na ito ay direktang nakakaapekto kung labis bang nagtatrabaho ang kidney o hindi. May mga pampalasa na may kakayahang magpaluwag ng mga daluyan ng dugo, vasodilate, ng bahagya, na nakakatulong sa pagdaloy ng dugo sa kidney. Kapag malambot at maluwag ang mga daluyan ng dugo, mas madaling mag-filter ng dugo ang kidney. Sa kabilang banda, may mga pampalasa na nagiging sanhi ng pagpigil ng tubig, nagdudulot ng electrolyte imbalance o nakpapatas ng blood pressure at heart rate. Lahat ng ito ay nagpapahirap sa kidney. Ang ilang pampalasa na may matinding init ay nagdudulot ng mabilis na pagkawala ng tubig. Kapag nawalan ng tubig, lumalapot ang dugo at kailangan ng kidney na magsikap para salain ang lapot na dugo. Ito ang dahilan kung bakit maraming nakatatanda
ang nakakaranas ng madalas na pag-ihi sa gabi, masakit na likod, at pagod pagkatapos kumain ng maanghang o may maraming essential oils, mayroon ding mga pampalasa na naglalaman ng napakataas na hidden sodium. Ang sodium ay nagdudulot ng pagpigil ng tubig sa katawan. Kapag ang tubig ay napigilan, tumataas ang presyon sa mga daluyan ng dugo at kailangan ng kidney na patuloy na gumana para ayusin ang dami ng likido na ito. Ito ay maaaring magpataas ng creatinine sa maikling panahon, ngunit bukod sa mga nakakapinsalang pampalasa, mayroon ding mga pampalasa na nakakatulong sa katawan na maglabas ng hangin, makabawas sa kabag, makapagpataas ng sirkulasyon, at makabawas sa bahagyang pamamaga, kaya nababawasan ang paghihirap ng kidney. May ilang uri pa nga na nakakatulong na bahagyang magpababa ng blood pressure at magpapanatili ng stable na heart rate, mga napakahalagang salik para sa mga may mahinang kidney. Ang pinakamahalaga rito ay ang kidney ay hindi lang napapagod dahil sa malalaking bagay tulad ng karne o asukal. Napapagod ang kidney dahil sa mga kinakain natin araw-araw na hindi natin napapansin, at ang mga pampalasa ay isa sa mga ito. Kapag naunawaan ninyo kung bakit nakakaapekto ang mga pampalasa sa kidney, nangangahulugan na hawak ninyo na ang isang napakahalagang susi sa tamang pagbabago lang ng ilang uri ng pampalasa, mas gagaan ang trabaho ng kidney, mas magiging stable ang creatinine, at malaki ang ibababa ng pagod sa katawan. 5 pampalasa na nagtatanggol sa kidney. Pampalasa X1, luya. Ang luya ay napakapamilyar sa mga kusina sa Pilipinas, ngunit kakaunti lang ang nakakaalam na ang maliit na luya ay naglalaman ng mga espesyal na active compounds na nakakatulong sa kidney na gumana ng mas balanse at stable, lalo na para sa mga lampas edad 55 na nakakaranas ng madalas na pag-ihi sa gabi, lamig sa kamay at paa, o tumataas na creatinine. Ang unang dahilan kung bakit ang luya ay isang mabuting kaibigan ng kidney ay ang kakayahan nitong magpainit ng sirkulasyon. Sa pagtanda, bumabagal ang daloy ng dugo at kumikipot ang mga daluyan ng dugo sa kamay at paa, kaya kailangan ng kidney na mas magsikap para salain ang dugo. Ang luya, sa natural nitong init, ay nakakatulong na bahagyang magpaluwag ng mga daluyan ng dugo na nakakatulong sa paggalaw ng dugo sa mga filtration units ng kidney. Dahil sa magandang sirkulasyon na ito, ang pakiramdam ng bigat sa likod, pananakit ng tuhod, o lamig sa paa bago matulog, na karaniwan sa mga may mahinang kidney, ay kapansin-pansing nababawasan. Hindi lang pagpapainit ang kaya ng luya. Naglalaman din ito ng gingerol at shogaol, dalawang natural active compounds na nakakatulong na bahagyang magpababa ng pamamaga kapag mahina ang kidney. Madaling magkaroon ng bahagyang pamamaga ang maliliit na daluyan ng dugo sa loob ng kidney, na nagpapataas ng creatinine ng paunti-unti, ngunit sigurado ang tamang paggamit ng luya ay makakatulong na pakalmahin ang maliliit na pamamaga na iyon na nakakatulong sa kidney na hindi gaanong ma-irritate at mas maging stable ang filtration function. Isa pang benepisyo na hindi gaanong napapansin. Ang luya ay nakakatulong na mabawasan ang kabag at ang pagbuo ng hangin sa tiyan. Maraming may mahinang kidney ang madalas nakakaranas ng kabag, hindi natutunawan. Ang mga sintomas na ito ay nagpapahirap sa kidney na mag-regulate ng electrolytes. Kapag maayos ang digestive system, nakaka-relax din ng kaunti ang kidney. Nakakatulong din ang luya na mabawasan ang pagpigil ng tubig at nakakatulong sa paglabas ng labis na tubig sa katawan. Ngunit tandaan, hindi nagdudulot ng matinding pagkawala ng tubig ang luya tulad ng napakaanghang na pampalasa. Pinasisigla lang nito ang katawan na mas mahusay na mag-regulate ng tubig para sa mga madalas mamaga ng bahagya sa bukong-bukong, paa o kamay. Ang luya ay isang makatwiran at ligtas na pagpipilian.
Paano gamitin? Napakadaling gamitin ng luya at hindi magastos. Tuwing umaga, maaari kayong gumawa ng isang basong maligamgam na tubig na may 2 o 3 hiwa ng luya at kaunting diluted na pulot pukyutan kung gusto ninyo o sa tanghalian. Maaari kayong magluto ng isda na may ilang hiwa ng luya para mabango at mas madaling matunaw. Gayunpaman, ang mga madalas makaranas ng init sa katawan o may acute gastritis ay dapat gumamit ng luya ng katamtaman lang, hindi masyadong marami. Ang pinakamahalaga ay ang regular na paggamit ng maliit na dami. Hindi ang paggamit ng napakarami ng isang beses. Gumagana ang luya ng tahimik at dahan-dahan, ngunit ang dahan-dahang paggalaw na ito ang nakakatulong sa kidney na maging stable araw-araw. Pampalasa. 2. Buto ng anise, fennel seeds. Kung ang luya ay isang mainit na apoy na sumusuporta sa sirkulasyon, ang buto ng anise fennel seeds naman ay parang isang malamig na simoy ng hangin na nakakatulong sa katawan na maglabas ng hangin, mabawasan ang pagkaipon ng likido, at gumaan ang trabaho ng kidney sa proseso ng pagsala. Ito ay isang pampalasa na kakaunti lang sa mga Pilipino ang nagbibigay pansin, ngunit sa tradisyonal na medisina ng maraming bansa, ang buto ng anise ay itinuturing na isang mabuting kaibigan ng kidney. Ligtas, madaling gamitin, at epektibo. Ang unang dahilan kung bakit ang buto ng anise ay nagiging kaagapay ng kidney ay ang kakayahan nitong mabawasan ang kabag at ang pag-ipon ng hangin sa tiyan. Ang mga matatanda, lalo na ang mga may mahinang kidney, ay madalas nakakaranas ng mabagal na panunaw, madaling kabagin, at paninikip sa ibabang bahagi ng tiyan. Hindi lang ito nagdudulot ng discomfort, kundi nagpapataas din ng presyon sa mga internal organs, kasama na ang kidney. Dahil sa natural na essential oils tulad ng anethole at fenchone, nakakatulong ang buto ng anis na bahagyang magpaluwag ng mga kalamnan sa bituka na nakakatulong sa madaling paglabas ng hangin kapag gumaan ang tiyan. Nakaka-relax din ang kidney sa proseso ng pag-regulate ng tubig at electrolytes. Bukod dito, ang buto ng anis ay may banayad na diuretikong epekto ngunit ligtas. Hindi nagdudulot ng biglaang pagkawala ng tubig sa katawan tulad ng napakaanghang na pampalasa o may matinding init. Ang banayad na diuretiko ay nakakatulong na maglabas ng labis na tubig at asin sa katawan. Ito ang dahilan kung bakit maraming may mahinang kidney ang nakakaranas ng pamamaga sa bukong-bukong, kamay o bigat sa likod. Ang natural na mekanismo ng buto ng anis ay nakakatulong sa katawan na mapanatili ang balanse ng tubig, kaya nababawasan ang presyon sa kidney at nagiging stable ang creatinine sa paglipas ng panahon. Isa pang mahalagang benepisyo ay ang buto ng anise ay naglalaman ng kaunting magnesium at antioxidants na nakakatulong na pakalmahin ang mga daluyan ng dugo at mabawasan ang bahagyang pamamaga. Isang kondisyon na madalas nararanasan ng mga may mahinang kidney dahil sa pag-ipon ng toxins sa dugo. Kapag mas protektado ang maliliit na daluyan ng dugo sa kidney, mas maayos at mas madali ang proseso ng pagsala ng dugo, hindi nahihirapan tulad ng kapag ang katawan ay may pamamaga o nagpipigil ng tubig, lalo na sa mga matatanda. Ang pabago-bagong pagkain ay nagdudulot din ng madaling pagkawala ng balanse ng electrolytes. Ang buto ng anise ay may kakayahang bahagyang magpatatag ng lebel ng sodium at potassium sa loob ng katawan, na nakakatulong na mabawasan ang pakiramdam ng pagod, pamamanhid o bahagyang palpitations. Mga sintomas na iniisip ng maraming may mahinang kidney na dulot ng kakulangan sa tulog. Paano gamitin? Maaari kayong pumili ng isa sa 3 simpleng paraan. Paggawa ng tsaa. Gumamit ng isang kutsaritang bahagyang dinurog na buto ng anis. Ibabad sa mainit na tubig sa loob ng 10 minuto. Pagluto ng sabaw.
Magdagdag ng ilang buto sa sabaw ng isda o gulay. Ang essential oils ay nakakatulong na maging mabango at mas madaling matunaw ang pagkain, paggawa ng maligamgam na inumin pagkatapos kumain para mabawasan ang kabag at makatulong sa panunaw. Ang pinakamahalaga ay ang buto ng anise ay hindi nagdudulot ng init, hindi nagdudulot ng matinding pagkawala ng tubig, at hindi nagpapataas ng blood pressure. Tatlong salik na napakahalaga para sa mga may mahinang kidney. Kaya naman itinuturing ko itong isang napakagandang pampalasa para sa mga lampas edad 55 na may bahagyang pagbaba ng kidney function o nagsisimulang tumaas ang creatinine. Pampalasa 3. Dahon ng oregano. Ang pang-apat na pampalasa na nais kong ibahagi ngayon ay ang dahon ng oregano, isang uri ng herbs na tila ginagamit lang para bumango ang pagkain, ngunit sa totoo lang ay may benepisyo sa kidney sa isang tahimik at natural na paraan. Ang mga matatanda, lalo na ang mga nakakaranas ng pabago-bagong creatinine, kabag, mahinang gana sa pagkain o hindi mahimbing na tulog, ay makakaranas ng kapansin-pansing pagbabago kung gagamitin ang oregano ng tama. Ang pinaka-espesyal na punto ng oregano ay nasa banayad na essential oils sa dahon nito. Ang mga essential oils tulad ng eugenol at linalool ay nakakatulong sa katawan na maglabas ng labis na hangin sa tiyan. Kapag nailabas ang hangin, bababa ang presyon sa atay, tiyan, at lalo na sa kidney. Maraming may mahinang kidney ang madalas nakakaranas ng paninikip sa tiyan, paninikip sa likod, mabagal na panunaw, at ang essential oil ng oregano ay nakakatulong na pakalmahin ang kondisyong ito. Isa pang benepisyo na hindi dapat kalimutan ay ang oregano ay may kakayahang bahagyang mabawasan ang pamamaga sa maliliit na daluyan ng dugo. Ang mga may mahinang kidney ay madalas na may maliliit na pamamaga sa loob ng kidney na hindi nila alam. Ang mga pamamaga na ito ay nagpapahirap sa pagdaloy ng dugo sa kidney, parang isang kalsada na nasira na nagpapabagal sa daloy ng tubig. Ang essential oil sa oregano ay nakakatulong na pakalmahin ang mga lugar na ito na sumusuporta sa kidney na mag-filter ng regular araw-araw. Bukod pa rito, ang oregano ay kilala rin bilang isang pampalasa na nakakatulong na bahagyang magpatatag ng blood sugar. Isang napakahalagang bagay para sa mga may mahinang kidney at may kasaysayan ng diabetes. Kapag malaki ang pagbabago sa blood sugar, kailangan ng kidney na mas magtrabaho para mapanatili ang homeostasis. Hindi gamot ang oregano ngunit nakakatulong ito sa katawan na maging mas kalmado at maiwasan ang abnormal na pagtaas at pagbaba ng blood sugar. Isa pang epekto ng oregano na kakaunti lang ang nagbibigay pansin ay ang suporta nito sa pagpapahinga ng isip at mahimbing na tulog. Ang natural na amoy ng oregano ay nakakatulong na mabawasan ang stress at bahagyang magpababa ng heart rate. Napakahalaga para sa mga matatanda na madalas makaranas ng insomnia dahil sa pag-ihi sa gabi o pag-aalala sa kalusugan. Kapag nakaka-relax ang nervous system, mas nagiging madali ang proseso ng pag-regulate ng likido sa katawan, kaya mas epektibong gumagana ang kidney. Paano gamitin? Napakalaki ng flexibility ng oregano. Maaari kayong kumain ng ilang dahon kasama ng tanghalian para mas madaling matunaw. Gumamit ng 3 hanggang 5 dahon ng oregano, bahagyang dinurog. Pagkatapos ay ibabad sa maligamgam na tubig bilang isang herbal tea o idagdag sa gulay o steamed fish para mapabango ang pagkain nang hindi nagdudulot ng init. Ang pinakamahalaga ay hindi dapat kumain ng napakarami ng isang beses dahil ang essential oil, kahit banayad, ay kailangan pa ring gamitin ng tama para masanay ang kidney at mas mabisang maabsorb. Pampalasa 40. Bawang allium sativum. Ang panglimang pampalasa na nais kong ibahagi ngayon ay ang bawang, isang pamilyar na pampalasa na marami ang hindi nag-iisip
na may benepisyo ito sa kidney. Ngunit sa katunayan, ang bawang ay isa sa pinakamabanayad at pinakaligtas na kaagapay para sa mga may mahinang kidney. Madalas umihi sa gabi, nilalamig ang kamay at paa o nagsisimulang tumaas ang creatinine. Ang unang dahilan kung bakit ang bawang ay nagiging kaibigan ng kidney ay ang kakayahan nitong magpainit ng katawan sa natural na paraan. Ang mga matatanda na may mahinang kidney ay madalas nakakaranas ng lamig sa kamay at paa, lalo na sa umaga at gabi. Kapag nilalamig ang katawan, kumikipot ang mga daluyan ng dugo, bumabagal ang daloy ng dugo sa kidney, na nagpapahirap sa proseso ng pagsala ng dugo. Ang bawang ay naglalaman ng natural na sulfur compounds na nakakatulong na painitin ang mga daluyan ng dugo at pasiglahin ang sirkulasyon ng dugo, kaya nakakatulong sa kidney na mas gumaan ang trabaho. Bukod dito, ang bawang ay may kakayahang mabawasan ang pagkaipon ng likido, ang mga madalas mamaga ng bahagya sa bukong-bukong, likod ng paa, o bigat sa ibabang bahagi ng tiyan sa umaga, ay makakakita ng kapansin-pansing benepisyo kapag regular na nagdaragdag ng bawang sa kanilang dieta. Ang essential oil sa bawang ay nakakatulong sa katawan na mag-regulate ng dami ng tubig at sumusuporta sa paglabas ng labis na tubig sa natural na paraan nang hindi nagdudulot ng biglaang pagkawala ng tubig. Mahalaga ito dahil ang mga may mahinang kidney ay hindi maaaring gumamit ng malakas na diuretiko. Isa pang kapansin-pansing benepisyo ng bawang ay ang bahagyang pagtaas ng resistensya at pagbaba ng pamamaga. Ang bawang ay naglalaman ng quercetin, isang antioxidant na nakakatulong na protektahan ang maliliit na daluyan ng dugo sa kidney mula sa pinsala na dulot ng toxins at proseso ng pagtanda. Kapag malusog ang maliliit na daluyan ng dugo, mas nagiging stable ang glomerular filtration rate at hindi madaling tumaas ang creatinine, lalo na nakakatulong din ang bawang sa banayad na panunaw, nakakatulong na mabawasan ang kabag at constipation. Mga salik na nagpapahirap sa kidney na mag-regulate ng electrolytes ang mga may mahinang kidney. Basta maayos ang bituka, ay mababawasan na ang bahagi ng pasanin sa araw. Ang bawang ay napakagaling din para sa mga madalas sipunin, gumagamit ng Western medicine ng mahabang panahon o may mababang resistensya. Kapag pinananatiling mainit ang katawan at balanse ang immune system, maiiwasan din ng kidney ang biglaang stress. Makakaranas kayo ng maliit, ngunit kapansin-pansing pagbabago, mas mahimbing na tulog, mas kaunting pag-ihi sa gabi, at mas malinaw na isip sa umaga. Paano gamitin? Napakadaling pagsamahin ng bawang, magbudbod ng kaunting bawang sa lugaw sa umaga para painitin ang tiyan. Idagdag sa sabaw sa tanghalian para mas madaling matunaw o gumawa ng luya bawang na inumin kapag pagod ang katawan at nilalamig. Ang pinakamahalaga ay ang regular na paggamit, kaunti lang at sa tamang oras. Hindi kailangang kumain ng napakarami. Nang isang beses, gumagana ng pinakamahusay ang bawang. Kapag ito ay nagiging maliit, ngunit regular na bahagi ng pagkain. Pampalasa. 5. Bawang allium sativum. Ulit sa bilang 5. Ito ay pagkakamali sa orihinal na teksto, ngunit susundan ko ang instruction, ang panglimang pampalasa. Na nais kong ibahagi ngayon ay ang bawang, isang pamilyar na pampalasa na marami ang hindi nag-iisip na may benepisyo ito sa kidney. Ngunit sa katunayan, ang bawang ay isa sa pinakamabanayad at pinakaligtas na kaagapay para sa mga may mahinang kidney. Madalas umihi sa gabi, nilalamig ang kamay at paa, o nagsisimulang tumaas ang creatinine. Ang unang dahilan kung bakit ang bawang ay nagiging kaibigan ng kidney ay ang kakayahan nitong magpainit ng katawan sa natural na paraan. Ang mga matatanda
na may mahinang kidney ay madalas nakakaranas ng lamig sa kamay at paa, lalo na sa umaga at gabi. Kapag nilalamig ang katawan, kumikipot ang mga daluyan ng dugo, bumabagal ang daloy ng dugo sa kidney na nagpapahirap sa proseso ng pagsala ng dugo. Ang bawang ay naglalaman ng natural na sulfur compounds na nakakatulong na painitin ang mga daluyan ng dugo at pasiglahin ang sirkulasyon ng dugo, kaya nakakatulong sa kidney na mas gumaan ang trabaho. Bukod dito, ang bawang ay may kakayahang mabawasan ang pagkaipon ng likido. Ang mga madalas mamaga ng bahagya sa bukong-bukong, likod ng paa o bigat sa ibabang bahagi ng tiyan sa umaga ay makakakita ng kapansin-pansing benepisyo kapag regular na nagdaragdag ng bawang sa kanilang dieta. Ang essential oil sa bawang ay nakakatulong sa katawan na mag-regulate ng dami ng tubig at sumusuporta sa paglabas ng labis na tubig sa natural na paraan nang hindi nagdudulot ng biglaang pagkawala ng tubig. Mahalaga ito dahil ang mga may mahinang kidney ay hindi maaaring gumamit ng malakas na diuretiko. Isa pang kapansin-pansing benepisyo ng bawang ay ang bahagyang pagtaas ng resistensya at pagbaba ng pamamaga. Ang bawang ay naglalaman ng quercetin, isang antioxidant na nakakatulong na protektahan ang maliliit na daluyan ng dugo sa kidney mula sa pinsala na dulot ng toxins at proseso ng pagtanda. Kapag malusog ang maliliit na daluyan ng dugo, mas nagiging stable ang glomerular filtration rate at hindi madaling tumaas ang creatinine, lalo na nakakatulong din ang bawang sa banayad na panunaw, nakakatulong na mabawasan ang kabag at constipation, mga salik na nagpapahirap sa kidney na mag-regulate ng electrolytes. Ang mga may mahinang kidney, basta maayos ang bituka, ay mababawasan na ang bahagi ng pasanin sa araw. Ang bawang ay napakagaling din para sa mga madalas sipunin, gumagamit ng Western medicine ng mahabang panahon o may mababang resistensya. Kapag pinananatiling mainit ang katawan at balanse ang immune system, maiiwasan din ng kidney ang biglaang stress. Makakaranas kayo ng maliit, ngunit kapansin-pansing pagbabago, mas mahimbing na tulog, mas kaunting pag-ihi sa gabi, at mas malinaw na isip sa umaga. Paano gamitin? Napakadaling pagsamahin ng bawang. Magbudbod ng kaunting bawang sa lugaw sa umaga para painitin ang tiyan. Idagdag sa sabaw sa tanghalian para mas madaling matunaw, o gumawa ng luya bawang na inumin kapag pagod ang katawan at nilalamig. Ang pinakamahalaga ay ang regular na paggamit, kaunti lang at sa tamang oras. Hindi kailangang kumain ng napakarami ng isang beses. Gumagana ng pinakamahusay ang bawang kapag ito ay nagiging maliit ngunit regular na bahagi ng pagkain. 3 pampalasa na tahimik na sumisira sa kidney, pampalasa, sili, at mga maaanghang na pampalasa. Ang unang pampalasa sa grupong nakakapinsala na dapat pagtuunan ng pansin ng mga may mahinang kidney ay ang sili at ang mga maaanghang na pampalasa sa mga pagkain ng Pilipino. Pamilyar ang anghang, isang sausawan na may sili, piraso ng sili sa iyong sinigang o kaunting labuyo para maging mas mabango at masarap ang pagkain. Ngunit para sa mga may mahinang kidney, ang mga maaanghang na pampalasa na ito ay parang isang tahimik na apoy na nagpapahirap sa kidney nang hindi natin nalalaman. Ang unang dapat maunawaan ay ang capsaicin, ang sangkap na nagbibigay anghang sa sili, ay may kakayahang pasiglahin ang nervous system at circulatory system. Kapag kumakain ng maanghang, bumibilis ang tibok ng puso, biglang lumuluwag ang mga daluyan ng dugo, umiinit ang katawan at napupunta sa high-speed mode. Ang mga reaksyon na ito ay tila inosente, ngunit para sa mga may mahinang kidney, nagpapataas ito ng daloy ng dugo sa kidney ng biglaan na nagpipilit sa kidney na mag-filter
ng mas marami sa maikling panahon. Madali itong humahantong sa pagkapagod ng puso, pagkauhaw, at kung paulit-ulit, tataas ang creatinine nang hindi maintindihan ng pasyente kung bakit. Bukod dito, ang mga maaanghang na pagkain ay mabilis na nagdudulot ng pagkawala ng tubig sa katawan. Kapag nawalan ng tubig ang katawan, lumalapot ang dugo at kailangan ng kidney na magsikap para salain ang lapot na dugo na ito. Ito ang dahilan kung bakit maraming nakatatanda ang pagkatapos kumain ng maanghang ay madalas na umiihi sa gabi, natutuyo ang bibig, mabigat ang likod, at kinabukasan ay mas pagod kaysa karaniwan. Isa pang problema ay ang maanghang na pagkain ay nakakairita sa lining ng digestive tract na nagdudulot ng init sa tiyan, kabag, madaling pagkabusog o pananakit. Kapag naapektuhan ang panunaw, mas matagal na nanatili ang toxins at waste products sa bituka na madaling maabsorb pabalik sa dugo. Nagpapataas ito ng pasanin sa kidney na pagod na. Ang mga may mahinang kidney ay kumain lang ng maanghang ng 2 o 3 beses sa isang linggo, ay maaaring makaramdam ng malaking pagbabago, hindi mahimbing na tulog, madalas na pag-ihi sa gabi, masakit na likod, at mabigat na pakiramdam ang katawan. Kakaunti lang ang nakakaalam na ang maanghang na pagkain ay nagpapataas din ng blood pressure ng bahagya ang mga matatanda. Lalo na ang mga may mataas na blood pressure at kidney failure ay madalas nakakaranas ng pananakit ng ulo, pamumula ng mukha at palpitations pagkatapos kumain ng sili. Ang malaking pagbabago sa blood pressure ay makakasira sa maliliit na daluyan ng dugo sa kidney na nagpapababa ng glomerular filtration rate ng mabilis. Naalala ko ang isang pasyente, mahigit 60 taong gulang, may stage 2 kidney failure, at bahagya lang mataas ang creatinine. Bihira siyang kumain ng karne, halos hindi gumagamit ng asin, ngunit tuwing umaga ay kumakain ng lugaw na may ilang hiwa ng sariwang sili. Pagkatapos ng 3 buwan, kapansin-pansing tumaas ang creatinine niya. Nang tuluyan niyang bawasan ang mga maaanghang na pagkain, pagkatapos lang ng 6 na linggo, nabawasan ang sintomas ng pagod at pag-ihi sa gabi, at naging stable ang creatinine. Ang mahalaga para sa mga malusog, kumakain ng maanghang para mapataas ang panlasa, ngunit para sa mga may mahinang kidney, ang maanghang na pagkain ay isang tahimik na apoy na unti-unting sumisira sa kidney. Hindi kailangang tuluyang iwasan, ngunit dapat bawasan ng husto, lalo na sa gabi kapag kailangan ng kidney na magpahinga. Kung gusto ninyong maging mas mabango ang pagkain, maaari itong palitan ng bawang, batang luya, silantro o puting paminta. Banayad ang amoy, hindi gaanong nakakairita, at mas ligtas para sa kidney. Ang mga may mahinang kidney ay nangangailangan ng banayad na init, hindi ng labis na init mula sa mga maaanghang na pampalasa. Eto, asin at mga nakatagong asin, ang pangalawang nakakapinsalang pampalasa na dapat pagtuunan ng pansin ng mga may mahinang kidney at mataas na creatinine ay ang asin. At mas nakakatakot pa, ang nakatagong asin sa mga processed foods. Madalas iniisip ng mga matatanda, maalat na ako, kakaunti lang ang ginagamit kong asin, ngunit patuloy na tumataas ang creatinine. May pamamaga pa rin, at madalas pa rin ang pag-ihi sa gabi. Ang dahilan ay simple ngunit mahirap mapansin. Ang katawan ay kumukuha pa rin ng asin, kahit hindi kayo nagdaragdag ng asin sa inyong pagkain. Ang unang dapat maunawaan ay ang kidney, ang organ na nagre-regulate ng dami ng asin sa dugo. Kahit kaunting labis na asin lang, magpipigil ng tubig ang katawan para balansehin na magdudulot ng pamamaga, bigat sa paa, bigat sa mukha, o paggising na maga, ang talukap ng mata. Kapag labis na tubig ang napigilan, tumataas ang presyon sa mga daluyan ng dugo at kailangan ng kidney
na patuloy na mag-filter para ilabas ang labis na asin. Para sa mga malusog ang kidney, hindi ito problema. Ngunit para sa mga may mahinang kidney, malaking pasanin ito. Isang mapanganib na bagay ay ang asin ay hindi lang nasa lalagyan ng asin na ginagamit ninyo araw-araw. Nakatago ito sa mga pagkain na tila inosente, toyo, patis, instant noodles, delatang pagkain, processed meat tulad ng longganisa, tosino, atsara, pinatuyong isda, at kahit sa tinapay at piniritong pagkain, halimbawa, isang maliit na kutsarang patis ay naglalaman na ng dami ng asin na katumbas ng pang-araw-araw na pangangailangan ng asin. Isang pakete ng instant noodles ay naglalaman ng asin na katumbas ng 2 o 3 araw na walang asin na pagkain. Isang maliit na piraso ng longganisa ay may sapat na asin para magpataas ng blood pressure sa mga sensitibo. Ang mahalaga, ang nakatagong asin ang tahimik na sumisira sa kidney. Sa simula ay bahagyang pagod, pagkatapos ay pamamaga, pagkatapos ay mahinang tulog, pagkatapos ay tumataas ang creatinine. Lahat ay nangyayari ng dahan-dahan kaya marami ang hindi nakakapansin. Nagdudulot din ng pagkauhaw ang asin, at kapag umiinom ng labis na tubig sa maikling panahon, kailangan ng kidney na magsikap para balansehin ang biglaang dami ng tubig na iyon, kaya kailangan ng kidney na magtrabaho ng 2 shift dahil lang sa isang dami ng asin na tila maliit, ngunit paulit-ulit araw-araw. Isa pang bunga ay ang asin ay nagpapataas ng blood pressure. At para sa mga may mahinang kidney, kahit kaunting pagbabago lang sa blood pressure, nasisira na ang maliliit na daluyan ng dugo sa kidney na nagpapababa ng glomerular filtration rate ng mabilis at nagpapataas ng creatinine. Maraming nakatatanda ang nagsisikap umiwas sa karne at asukal, ngunit isang maalat na pagkain lang, masakit na ang likod, mabigat ang mukha, at hindi na makatulog buong gabi. Ang ilang mga espesyal na kaso ay sensitibo pa nga sa asin, na kung kumain lang ng toyo sa gabi, ay kailangan ng bumangon sa hating gabi para umihi ng maraming beses. Pagkagising sa umaga, masama ang pakiramdam, bahagyang maga ang paa. Ano ang dapat gawin? Hindi kailangang iwasan ng tuluyan, ngunit dapat bawasan ng malaki ang dami ng asin, gumamit ng low sodium na toyo, o dilutin ang patis, limitahan ang processed meat, delatang pagkain, inasinang isda, atsara. Prioridadin ang nilaga, steamed o lutong bahay na hindi maalat, pampalasa gamit ang luya, turmeric, bawang o oregano, sa halip na asin. Ang pagbabawas ng asin ay hindi lang para pababain ang creatinine, kundi para gumaan din ang pakiramdam ng katawan, mabawasan ang pamamaga, mas mahimbing na tulog, at mabawasan ang panganib ng paglala ng kidney failure. Ang asin ay mahalagang pampalasa. Ngunit para sa mga may mahinang kidney, bawasan lang ang kalahati ng dami ng asin sa pagkain at mararamdaman ninyo ang malaking pagbabago pagkatapos ng ilang linggo. Pampalasa 3. Monosodium glutamate, MESG, Uvetsing. Ang pangatlong nakakapinsalang pampalasa na dapat iwasan ng husto ng mga may mahinang kidney ay ang monosodium glutamate, MSG, o vetsin sa mga lutuin ng Pilipino. Napakapopular ng vetsin dahil nagpapalasa ito sa pagkain nang hindi nangangailangan ng maraming buto o karne, ngunit para sa mga may mahinang kidney o may mataas na creatinine, ang vetsin ay nagdudulot ng maraming tahimik na problema na bihira ninyong iugnay sa kalusugan ng inyong kidney. Ang unang dapat maunawaan ay ang vetsin ay nagpapataas ng matinding pagkauhaw. Pagkatapos kumain ng pagkaing maraming vetsin, mararamdaman ninyong tuyo ang bibig, mainit ang lalamunan, at gusto ninyong uminom ng tubig ng tuloy-tuloy. Kapag umiinom ng labis na tubig sa maikling panahon, kailangan ng kidney na magtrabaho ng doble
para ma-regulate ang biglaang dami ng tubig na pumasok sa katawan. Sa malusog na kidney, hindi ito nakakabahala, ngunit sa mahinang kidney, ito ay isang pasanin na magdudulot ng paggising sa gabi para umihi ng 2 o 3 beses. Isa pang bagay ay ang vetsin ay nagpipigil ng tubig sa tissues na nagdudulot ng madaling pamamaga ng katawan. Ang mga may mahinang kidney ay madalas nakakaranas ng bahagyang pamamaga ng kamay at paa sa hapon at maga ang talukap ng mata sa umaga. Kung regular na gagamitin ang MSG, lalala ang pamamaga at tataas din ang presyon sa kidney. Kaya, kahit hindi maalat ang kinakain, sa kaunting vetsin lang, maaari pa ring makaranas ng pagkaipon ng likido ang katawan. Marami ang hindi nakakaalam na ang MSG ay maaaring magdulot ng bahagyang electrolyte imbalance, lalo na sa sodium at potassium, kapag nawalan ng balanse ang electrolytes. Ang mga may mahinang kidney ay madaling makaranas ng mga sintomas tulad ng matinding pagod, bigat ng ulo, bahagyang palpitations, pamamanhid sa kamay at paa, o night cramps. Ang mga sintomas na ito ay madaling ipagkamali sa kakulangan sa tulog, ngunit sa totoo lang ay nagmumula sa labis na pag-regulate ng kidney ng mga ayon sa dugo. Isa pang tahimik na epekto ng MSG ay ang pagpapasigla nito sa nervous system na nagpapataas ng bahagyang tibok ng puso para sa mga matatanda na may mahinang kidney. Laging konektado ang puso at kidney. Ang mabilis na tibok ng puso ay nagpapabilis sa daloy ng dugo sa kidney na nagpipilit sa kidney na mag-filter ng mas marami. Sa katagalan, madaling mapagod ang kidney at may tendensiyang tumaas ang creatinine. Maraming nakatatanda ang nagbabahagi sa akin na pagkatapos kumain ng pagkaing maraming vetsin, nakakaramdam sila ng pagkabagabag, hirap matulog, at mainit ang pakiramdam. Lahat ay reaksyon ng nervous at circulatory system sa MSG. Bukod pa rito, ang MSG ay nagdudulot din ng hindi stable na paggana ng digestive tract, na nagdudulot ng kabag at hirap sa panunaw, lalo na sa mga lampas 60 taong gulang na mahina ang digestive enzymes. Kapag mabagal ang panunaw ng pagkain, mas matagal nananatili ang toxins na madaling maabsorb pabalik sa dugo. At tulad ng alam ninyo, kapag pumasok ang toxins sa dugo, kailangan ng kidney na mag-filter muli, na nagpapahirap sa trabaho na mahirap na. Ano ang dapat gawin? Hindi kailangang iwasan ng tuluyan, ngunit dapat limitahan ng husto ang MSG sa pagluluto. Palitan ang vetsin ng natural na pampalasa tulad ng bawang, luya, puting paminta o cilantro. Gumamit ng sabaw ng buto na hindi maalat o sabaw ng gulay para mapataas ang natural na tamis. Iwasan ang mga processed foods, instant noodles, fast food. Ang mga pagkaing ito ay naglalaman ng napakataas na MSG. Ang mahalaga, ang vetsin ay hindi kaagad nakakapinsala, ngunit para sa mga may mahinang kidney, tahimik nitong pinapapagod ang kidney araw-araw, nagpapataas ng pag-ihi sa gabi, pamamaga, pagkapagod, at insomnia. Bawasan lang ang MSG sa kusina at mararamdaman ninyong mas gagaan ang katawan, mas madaling huminga, at mas stable ang paggana ng kidney. Tanong at pagtatapos. Bago ako magpatuloy sa susunod na bahagi, may tanong ako para malaman kung paano ninyo ginagamit ang mga pampalasa sa 8 uri ng pampalasa na ibinahagi ko. Alin na ang nagamit ninyo, kung nagamit ninyo, paminsan-minsan man, o madalas? Paki-comment ang numero ng pampalasang iyon. Dahil dito, malalaman kong sumusubaybay pa rin kayo at kasama pa rin ang channel na ito. At para maintindihan ko rin kung saan nakatuon ang inyong mga nakasanayan sa pagkain. Halimbawa, kung gumamit kayo ng luya, i-comment ang 1. Kung niluto ninyo ang pagkain na may dahon ng laurel, i-comment ang 2. Kung umiinom kayo ng turmeric extract o gumagamit ng turmeric sa pagkain, i-comment ang 3.
Kung nahihirapan kayong matulog o nakakaranas ng kabag at gumamit ng buto ng anis, i-comment ang 4. Kung gumagamit kayo ng black garlic o sariwang bawang araw-araw, i-comment ang 5. Kung kumakain pa rin kayo ng maanghang sili, labuyo, i-comment ang 6. Kung kumakain kayo ng medyo maalat o gumagamit ng maraming patis, toyo, i-comment ang 7. Kung gumamit kayo ng vetsin sa pagluluto, i-comment ang 8. Isang numero lang ang kailangan ninyong isulat, hindi mahabang pangungusap, halimbawa 135 o 678. Ang mga komento na ito ay napakahalaga dahil malalaman ko kung nasaan na kayo sa inyong paglalakbay sa pag-aalaga ng kidney. Malalaman ko kung aling pampalasa ang madalas ninyong ginagamit para makagawa ako ng mas angkop at mas makakatulong na mga video para sa inyo. At huwag kayong mag-alala, ang simpleng komento lang ay nakakatulong na maikalat ang video sa mas maraming matatanda na may problema sa kidney para magkaroon din sila ng pagkakataong mapabuti ang kanilang kalusugan tulad ninyo. Conclusion, pagkatapos nating suriin ang 5 uri ng pampalasa na sumusuporta sa kidney at 3 uri ng pampalasa na nakakapinsala, gusto kong gugulin ang ilang minuto para i-summarize ang pinakamahalagang puntos para lubos ninyong maunawaan kung ano ang tunay na kailangan ng inyong katawan at kung ano ang dapat iwasan araw-araw. Una sa lahat, kailangan ninyong tandaan na ang kidney ay hindi isang makina, kundi isang napakasensitibong organ. Kahit maliit na pagbabago lang sa nakasanayan sa pagkain ay maaaring magpagaan o magpahirap sa kidney. Maraming nakatatanda ang iniisip na ang pampalasa ay maliit na bahagi lang ng pagkain kaya hindi gaanong nakakaapekto. Ngunit paglampas ng edad 55 o 65, natural na bumababa ang filtration capacity ng kidney at bawat kurot ng pampalasa na idinaragdag natin ay isang problema na kailangang lutasin ng kidney. Ang 5 pampalasa na ibinahagi ko, luya, dahon ng oregano, bawang, ay mga regalo ng kalikasan na nakakatulong sa katawan na uminit, maging maayos ang sirkulasyon, mabawasan ang pamamaga, kabag, at lalo na, mabawasan ang pasanin sa pag-filter ng toxins na dinadala ng kidney araw-araw. Kung idaragdag ninyo ang mga ito sa inyong pagkain ng tama, mararamdaman ninyong mas maganda ang pakiramdam ng katawan, mas mahimbing na tulog, mas kaunting pag-ihi sa gabi, at maaaring maging stable din ang creatinine sa paglipas ng panahon. Ngunit bukod doon, ang 3 nakakapinsalang pampalasa, sili, asin, at nakatagong asin, vetsin, ay parang mga tahimik na suntok na nagpapahirap sa kidney. Nagdudulot ng pagkawala ng tubig ang sili, nagdudulot ng pamamaga at nagpapataas ng blood pressure ang asin, at nagdudulot ng electrolyte imbalance at nagpapataas ng tibok ng puso ang vetsin. Kung mapapansin ninyong mabuti, pagkatapos kumain ng maanghang, maalat o may vetsin, madalas mahirap makatulog sa gabing iyon, madalas umihi, paggising sa umaga ay pagod, medyo maga ang mukha, at mabigat ang likod. Iyan ang senyales na humihingi ng tulong ang kidney. Ang mahalaga, ang pag-aalaga sa kidney ay hindi isang malaking bagay, hindi laging nangangailangan ng vitamins o napakahigpit na dieta. Minsan, isang maliit na pagbabago lang sa pampalasa sa pagluluto ay sapat na para makapagpahinga ang kidney at makabawi ng paunti-unti. Ang mahalaga ay lubos ninyong maunawaan kung aling pampalasa ang nakakatulong sa kidney na maging mainit, maluwag, magaan, at aling pampalasa ang nagpapapagod sa kidney, nagpipigil ng tubig, nagpapataas ng filtration pressure, at pinakamahalaga, kung paano tumutugon ang inyong katawan. Kung tama ang inyong paggamit, pagkatapos lang ng ilang linggo, mararamdaman ninyo ng malinaw ang mas kaunting pamamaga, mas mahimbing na tulog, mas kaunting pag-ihi sa gabi, mas malinaw na isip, at magkakaroon din
ng pagkakataong maging stable muli ang creatinine. Iyan ang pinakamalaking halaga ng tamang pag-unawa at tamang paggamit ng mga pampalasa.